Mga ginigiliw kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, Happy Fiesta! Palakpakan natin ang Panginoon. Lubos ang ating kagalakan dito sa Pulong Buhangin sapagkat sa ikasyam na araw ng ating pagnonobena, ng ating paghahanda, tayo ay nagtungo na sa umpisa ng rurok. Papunta na tayo sa exciting part. Eka nga. Ngayon na ang bisperas ng kapistahan ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. And napakagandang chance, moment, napakagandang pagkakataon para sa ating lahat na magnilay-nilay sa mga panahong ito. Tayo mga taga-Pulong Buhangin ay inaanyayahan to reflect as we celebrate. Kasi di po ba maganda, Nanay Lulu, na habang nagpe-piesta, merong malalim na pagninilay. Tama po ba? Hindi naman pwedeng piesta lang ng piesta. No, Sister Teresita. Hindi pwedeng kakain lang, magpuprosisyon, magpapaputok, tapos na. Hindi. As we celebrate the solemnity of our patroness, we are also encouraged to reflect and pause. To ask ourselves, lalo na at may paanyaya ang pagbasa. Saksi po tayo sa second reading, binanggit ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Ang sabi niya, tayo'y inari na bilang mga anak ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Kanyang anak na si Hesukristo upang tayong inari niya ay makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Nakikihati tayo sa pagiging anak ng Diyos. And it is possible because of Christ and our Blessed Mother. Kaya pala anak tayo ng Diyos dahil naging posible ito, bunga ng pakikihati natin kay Kristo at sa pag-aanyaya ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. Pakatingnan niyo po yung inyong katabi. Sige. Tingnan niyo po. Pili kayo, kaliwa, kanan. Alam niyo na yan. Para man di sanay. Tanungin nga ninyo, anak ka ba ng Diyos? Ang sabi ni sister, nihintay ko kung may gaganon no? Tatanong mo, anak kanino? Anak ka ni Taning. Ayan. Anak tayong lahat ng Diyos. At may lakas ng loob ang bawat isa na sabihin yon kasi nakikihati tayo kay Jesus. Inaanyayahan tayo ng Kanyang mahal na ina patungo sa Kanyang anak. At ang anak naman ay inilalapit tayo sa Ama. You see the beautiful dynamics of our faith? Kaya hindi malilito ang isang Katoliko. Bakit ba nagpipista? Bakit ba may Mama Mary pa? Bakit kailangan dumaan pa kay Maria para masabing mahal natin ang Diyos? Sapagkat tayong mga tao, pinakikita sa bawat isa ang kahalagahan ng ating pagkakaugnay-ugnay. Nauunawaan lang natin ang katotohanan ng Diyos. Nauunawaan lang natin mismo ang Diyos dahil ipinadama niya ang koneksyon ng isa't isa.
na tayo'y magkapatid, hindi lamang sa dugo, hindi lamang dahil trip-trip o barkada, kundi magkapatid tayo dahil anak ka ng Diyos, anak niya rin ako. Kung ang dalawang anak may isang magulang, anong tawag doon? Lakas nyo, gutom ba kayo? Magkapatid. Kabit ba? Ano? Magkapatid, di po ba? Magkapatid, mismong salita, kapatid, magkadugtong, utol, kaputol. May ugnayan tayo dahil sa Diyos. May ugnayan ang bawat isa kay Kristo dahil siya na anak ni Maria ay kapatid natin sa tuwing tumatawag tayong si Maria ang ating nanay. At kapag sinuma ang lahat ng yon, anak tayo ng Diyos, ating ina si Maria, kapatid natin si Jesus. Doon natin mauunawaan na ang ating buong buhay, tayong mga tagapulong buhangin, mula umpisa hanggang sa matapos ito, umiikot ang lahat sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Kaya nagpipista. Kaya may dahilan na maghanda at magsaya. Kaya may lakas ng loob na mag-imbita ng mga pare sa kung saan-saan at maging panauhin. Kaya meron tayong lakas ng loob, no, na umattend araw-araw ng nobenaryo at bukas magwawalwalan pa kapag nag-inuman na. No? Dahil may dahilan yon. Walang iba kundi ang Diyos. Ipinagpipista ang mahal na Birheng Maria dahil sa Diyos. Hindi lamang dahil sa Kanya. Lumalapit tayo sa mahal na Birhen, hindi dahil gustong lumapit lang mismo sa Kanya. Lumalapit tayo sa Kanya dahil inilalapit niya tayo sa anak niya. Kaya pakatitigan nga po natin ang mahal na patrona. Napakagandang imahe. Isang nanay at kalong-kalong sa bisig ang kaniyang anak. At tila ba sinasabi sa mga tagapulong buhangin, lapit kayo, narito ang anak ko. Narito si Jesus na kapatid ninyo. Lapit kayo, mga anak ko. Ihahatid ko kayo sa aking anak at ang aking anak, ihahatid naman kayo sa Ama. Nagigets natin? Pakitanong ang katabi, gets mo ba? Baka nalilito, ha? Oo, kasi gutom na raw eh. Gutom na po, Father, di na namin magets. Simple lang, connection. Ang lahat ng ito ay kawing-kawing. At kapag sinuma, ito ang paraan ng Diyos upang ipadama ang Kanyang presensya. Kaya naman, kapag pinagnilayan natin ang Ebanghelyo, very symbolic at napakatindi ng dating sa puso ng mga katagang binitiwan ni Jesus. Anong sinabi niya, Krista? Nung makita ni Jesus ang minamahal niyang ina at ang minamahal na alagad, anong sinabi niya kay Mama Mary? Isigaw mo, para marinig ni Joshua. Anak, narito ang iyong ina. Tapos anong sinabi niya dun sa kay Mama Mary? Sean. Anong sinabi niya kay San Juan? Kay San Juan. Narito ang iyong ina. Ang mga katagang iyon umaalingaw-ngaw magpasahanggang ngayon. Binabanggit niya sa ating mga tagapulong buhangin kung papaano ang kanyang nanay inilalapit ang anak sa atin. Si Jesus din naman nag-aanyaya, lapit kayo sa aking nanay
dahil ang nanay ko ay nanay niyo rin. Lapit kayo sa mahal na ina, sapagkat siya'y kakalinga sa inyo kung paanong ako'y kinalinga niya. At kapag pinagnilayan natin yon, grabe pala, Lord, ano? Ganun pala katindi ang pag-ibig mo sa amin, na hindi mo kami tinuring na iba kahit kami nagkasala. Ganun katindi ang pakikipag-ugnayan mo sa amin, na hindi mo kami tinuring na kaaway, bagkus kapatid. You shared with us your sonship. You shared with us the Father and your own mother. Yun ang pagkakadugtong-dugtong ng mga pagbasa. Second reading, ang Ama handog sa atin ng anak. Sa Ebanghelyo, ang ina inihahandog sa atin ng anak. Kaya naman, kung tayo bilang mga anak ay magkakapatid, paalala, sana mga tagapulong buhangin, matutunan nating yakapin ang isa't isa. Nihintay ko may magyakapan. Wala naman. Awa ng Diyos. Hindi literal. Oo. Yakapin ang kasama. Kapatid mo yan eh. Di po ba? Kahit nag-aaway kayo, nagbabangayan kayo, kahit yung mga sakrista, nag-aagawan sa mga chicks. Okay lang yan. Share. Tigi-tigisa lang. No? Kahit ang choir siguro, nagpapagalingan. Mahusay yung choir natin ngayon, ano? Abot yung tono ko eh. Oo. Oo, sabi nila, mas mahusay kami no, sa ibang choir. Kahit na may kompetisyon, no, friendly competition, may tampuhan, may di pagkakaunawaan. Kahit na ang mayor na dala-dala mo, iba sa mayor na dala-dala ng kasama mo. Kahit na meron dito siguro, gustong makulong si Sarah, meron din namang iba, ayaw. Hanggang ngayon, tanga pa rin. Okay lang yon. Ang balikan natin, tayo'y magkapatid. May pagkakaiba-iba man, iisa tayo. At yun ang dahilan, kaya masarap magpista. Yung kasama mo, hindi alien, hindi kaiba. Yung kasama mong kakain, iinom, magpuprosisyon, manonood ng fireworks, makikinig sa musiko. Yung kasama mong magsasaya, kapatid mo. Di po ba? Napakaganda kapag kaganoon. Kaya naman sa pagpipista natin ngayon, ating isa puso at isa buhay, na ang Diyos ipinadama sa bawat isa ang presensya niya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. At ang ugnayang ito highlighted sa pagiging anak natin sa Ama, sa pagiging anak natin ni Maria, sa pagiging kapatid nating lahat ni Kristo at sa isa't isa. Kaya ang ating sambit, Lord, salamat. Nagsasaya kami dahil tinuring mo kaming hindi iba sa iyo. Lord, salamat dahil meron kaming ina na laging handang maghatid sa amin papalapit sa iyo at sa Ama. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat na minamaigi ang menudo at i-share iyan sa kapatid mo. Amen.